Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ngayong tanghali, dalawa lang po kami dito sa booth, pero yung ating kwentuhan mukhang happy pa rin tayo. Sister Shirley. Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Kanina pa po tayo nagkukwentuhan tungkol sa ating topic for the day. Nasa happiness pa rin naman tayo. May tanong po tayo sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, i-text lang po ninyo kagad o i-post sa ating Facebook page sa Kwentuhang Katoliko. May tanong po muna kami sa inyo. What makes you happy? Ano ang nakakapagdulot ng ligaya sa inyo? Paki-text lang po sa mga smart subscriber 0918-351-8282 0918-351-8282 at sa mga Globe subscriber 0917-363-3738 0917-363-3738. Tita, may kwento ako, pero kadugtong ng kwento natin kahapon. Kinorek ako nung kaibigan kong nagsabi ng kwento. Yung kwento daw natin kahapon, yung tatay na, di ba namatay yung asawa niya ng maaga, pero sinabihan siya na, you have to bring up my child sa good Catholic. Hindi pa naman daw siya lolo talaga. Pero may edad na. So yung bata, in her early 20s yata. So, hindi pa naman daw lolo. Hindi pa. Kaya sabi niya, huy, hindi naman lolo yun. Bata pa yun. Pero ibig niyang sabihin, pinapaulit kasi niya dahil connected pa rin sa kwentuhan natin ngayon Paano siya naging mas masaya? Yung sabi nga niya, paano naging mas makulay yung kanyang buhay? Oo. Yung tatay. Opo. Di ba kadugtong pa rin nung kwentuhan natin? Di ba sabi niya nung una, nagsisimba lang siya. Hindi naman, parang nagre-recite Tinuruan niya magrosaryo, tinuruan niya ng mga dasal yung anak niya. Kasi yun yung bili ng asawa. Pero nung nag-first communion nga yung bata, na, kasi nga sa Catholic school, required pati yung mga magulang. Oo. Mas naintindihan yung pananampalataya. At sabi niya, alam mo, mas nagkakulay yung buhay daw niya. nung panahong mas naintindihan na niya kasi mas alam niya kung ano yung ginagawa. Tapos sabi niya, nag-iba yung sitwasyon nila, mas masaya. Kung minsan kasi habang ginagawa mo isang bagay, hindi mo na-feel talaga yun. Tuwang binibigay sa'yo hanggang sa such time na mahinto yun. Kasi meron akong alam na EMDC, nung bata pa siya, EMDC siya, nagsiserve araw-araw. Nung nag-abroad siya, di nahinto. Nung umuwi, hindi na siya EMDC, matanda na siya. Hindi daw niya, nami-miss daw niya, hinahanap-hanap na niya. Na ang ginagawa na lang niya ngayon, sisimba siya araw-araw. Just so, parang yun na ang nakakapuno pa rin sa kanya. Yun, pagsiserve sa Diyos. Oo. Pero habang nagsiserve ka nun, kumsan, tinatamad ka, di ba? Kasi routine. Oo, routine, ganun, no? Pero and yet, pag natigil yun, talagang hinahanap mo. Ay, opo. Siguro yun din ang case ni Raul Castro, no? Raul Castro. Hanapin niya. Kasi sabi niya, I think he was an altar boy pa, di ba? Sabi niyo, nabasa ninyo. Tapos, sabi niya, he went to a Jesuit school, he was an altar boy. Hahanapin nga naman niya. Oo. Kahit ayaw niyang aminin. Pero the fact na sinabi niya na magdadasal na daw siya ulit at magsisimba siya pagdating ni Santo Papa sa kanila sa September po pala yun. ano na yon, may 3 buwan na lang. Oh, may ano na, may tawag na sa kanya. Kinakalabit na siya ng Holy Spirit, 'di ba? Oo. Malay mo nagdadasal na 'yun. Opo. Ay sa tingin ko. Alam nga naman sabihin mo, next month ako sa September pa ako magdadasal. Doon pa lang ako magdadasal. Kaya tama po, yung kwentuhan pa rin natin eh. Ano ba yung nagdudulot ng
tuwa, ng kasiyahan, ng ligaya sa atin. Ano nga ba yung mga yan? At ano yung source? May tatanong po ako sa inyo, Sister Shirley. Kasi 'di ba may mga kayo, nako, sigurado ako kasi nasa community kayo na may business community, may professionals community. 'Di ba naging uso po yung mga libro na The Purpose-Driven Life, tapos yung mga happiness in so and so days, minsan 15 days, happiness in 15 days. Sa Mga libro na nagtuturo kung paano maging maligaya, no? Di ba uso po Actually, yan? kahit sa Biblia, meron naman. Ayun. Yun yung Di ba? itatanong ko. Doon sa Old Testament, meron tayong Decalogue, yung tinatawag natin Ten Commandments. Pag sinusundan lahat ng tao yun, maligaya ang buhay ng community. Nagkakaproblema lang talaga pag nabibreak yun eh. Sa New Testament, meron din yung mga tinatawag natin Beatitudes. Oo. Naku, Sa minimemorize sermon. yun ng mga bata eh. Sermon of the Mount. On the Mount, oo. Mahirap i-memorize yun eh. Oo nga po, lalo na. Lalo yun eh. Ang dami Pero kasi. iba line, oo. Kasi depende kung anong version ng, I mean, sinong gospel yung susundan mo eh. Oo, oo. Pero usually, sabi natin, 8 yun. Mga punong kabanalan. At mahirap i-explain sa bata yun, ha? Medyo. Oo. Kasi, paano mo nga i-explain sa mga bata, lalo na kung walang ganong karanasan? Oo, hindi nila maintindihan talaga. Pero yung sinasabi natin na happiness, eh, hindi naman yun galing sa material na bagay. Oo nga po. Pag sinabi natin happiness, usually, lalo na yung Beatitudes, mga ligayang di kayang bilhin yun eh. Mga kaligayahan na darama natin kapag tayo ay nakakatulong sa iba o nakapagbigay tayo ng pagmamahal sa iba. Siyempre, yung reaction na nakukuha natin, hindi natin kayang bayaran yun. Ayo po. May text na ata. Opo. Ayan, ang bilis. Oo nga. Sa tingin ko si Brother Bong. Sabi niya, nararamdaman kong happy ako kapag ako ay nakatulong sa kapwa kahit hindi sa material na bagay at higit sa lahat kapag ako ay nagpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Walang hihigit na kaligayahan ng madarama kapag ako ay nagpatawad. Oo, tama yan. Parang summary ng Beatitudes. Sa sinamarize niya. Actually, yung pagpapatawad na sinabi niya, isa rin yan eh. Kasama yan sa Beatitude yan eh. Yun bang, ang punto ko minsan yung pagpapatawad. Let's say, ako, nagkaroon ako ng kasalanan sa'yo. No? At ako'y humingi na ng kapatawaran. Pero ako, hindi mo ako pinatawad. Kahit na hindi mo ako pinatawad, the mere fact, ako, humingi ako ng tawad. Peaceful na rin ako. Kampante na yung Opo. loob ko. Tama. No? Hindi na ako malungkot. Ano na. Ayos na yun. Opo. Ay, kasama yata yan dun sa discussion natin nung guest natin si Among Jean, di ba? Yung, kasi Oo. yung sa kanya, yung anointing of the sick. Oo. Pero kadugtong yung sacrament of penance. Oo. Di ba yung pinag-uusapan, tanong po yata ni Sister Tess yun, paano Among kung kunwari, pinatawad ko na siya o humingi na ako ng tawad pero ayaw akong patawarin. Oo. Actually, number 5 yan, di ba? Opo. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Sabi nga naman sa Biblia na kailangan mapagpatawad tayo dahil ang Diyos Ama mapagpatawad. Kaya hindi tayo pa dapat maghusga, dahil para hindi tayo rin husgahan. Ngayon, kung mapaghusga tayo, siyempre, tayo din. Husgahan tayo kung paano tayo naghusga ng ibang tao. At kapag marunong tayo magpatawad, mas madali talaga tayong mapatawaran kahit mas mabigat yung ginawa nating kasalanan. Opo. Meron pa bang isa? Ano naman yun? Quotation lang. Kapag daw, niyaya kang magsimba, matuwa ka kasi sa Lord ka ipapakilala. Kay Lord ka dadalhin, no? Hindi yung kung saan-saan. Kung saan-saan. Oo nga, tama naman yun. Nakakatuwa yung ating kwentuhan kasi yun nga different sources of happiness. Pero ano nga ba yung tunay na happiness? Maya-maya po, siguro kailangan pag-usapan natin ng medyo mas malaliman yan. Pero tayo muna'y magbe-break.
our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone we live. Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. It's our Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In saving with us alone are we saved. In Him alone is our hope. It's in Him alone is our strength. My heart, are we justified? In saving with us alone are we Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ayan. Maibalik po sa ating mga tanong, what makes us happy? Ano ang nakakapagdulot ng tuwa, ng saya, ng ligaya sa atin? Pero Sister Shirley, itatanong ko po sa inyo, ano nga? Tsaka masaya din tayo, kaya nga parati tayong nagbabati sa mga may birthday, di ba? Happy birthday. Oo. At saka mga okasyon sa buhay natin na nasa puso natin kahit matagal na pag nagre-reminisce tayo. So, Good memories. Oo, good memories. Yun din mga bagay-bagay na hindi din nawawala sa atin. Oo nga. Kasi pag inisip po natin, ano yung nagdudulot talaga ng tuwa sa atin? Bakit yun? Yung sabi natin, pag nakita nila yung crush nila, sa tingin ko naman kahit tayo, kahit sa edad natin, pag may crush-crushan ka pa naman mga favorite mong actors, yun. mga singers, di Sino ba? po yung favorite ninyo na crush ninyo na actor? Ako may aaminin ako mamaya. Ako kasi hindi ako mapag-TV eh. Ako, Hindi ako kilala po ninyo yung crush ko kasi si Gregory Peck, diba? Oo. Kilala ko yan. Nung Pag- bata ako. Ayun, diba? Ang tanda Buhay ko. pa ba yun? Hindi ko alam. Kasi mahilig po ako Matanda na manood. yung anak niya eh. Oo. Mas matanda pa yata sa akin yung anak niya Pero 'di ba, yun nga yung pag nanonood tayo ng sine na Oo. yung lalaking bida crush natin. 'Di ba natutuwa tayo? Sabi nga nung isang kaibigan ko, ano yung pinanood mo? Ay, yung sineng ganito. Ano yung kwento? Hindi ko alam kasi tinitignan ko lang yung actor. Ako hindi, weird, sabi ng anak ko, weird ako eh. Ay, Hindi ako bakit po? nanonood ng sine. Mula nung pinanganak niyo anak ko, siguro mga 3 beses ko lang sinama sa manood ng sine dahil kinukulit ako. Kaya yun isda in bida noon. So,
Ano yan? Si ano? Cartoon pa. Baka si ano yan? Finding Nemo. Finding Nemo. Oo, Finding Nemo. Kasama ko siya nanood. Kaya hindi ako, hindi ako aware sa ganon. So yun, yun. Pag nanood tayo ng cartoons, di ba yung mga bata? Oo. Halos patalon-talon pa Oo, eh. kahit ulit-ulit, Yay! masaya sila. I watched Mickey Mouse. I watched kung sino. O pagtalon-talon pa. So, that brings happiness to them. Oo, yun nga lang, yung happiness na yun ang sinasabing temporary happiness. Mhm. Kumbaga, nadama mo ngayon, o kaya nakita mo yung crush mo, ngayon, masaya ka. Mhm. Mamayang pag wala na. Mhm. Kumbaga, may period, may maikling panahon lang. O kaya kahit na nagre-reminisce ka ng mga memories mo, Mhm. may time frame pa rin na madaling matapos. Hindi siya tuloy-tuloy. So, kaya yung klaseng happiness na yun, yung temporary happiness na sinasabi natin, kaya tayo nagkakaroon ng hinahanap na mas pa. Mas pa. Kaya yun Something ang nagiging- more. Something more. So, kung kaya bagay sa'yo, magtrabaho ka na sa bangko Sa para bangko, non-stop yun. laging happy. Bilang ng pera. Pero kung ang reason mo para makaipon nun, para maging mayaman ako, hindi ibig sabihin kung may goal kang 1 million, nakuha mo na yung 1 million, masaya ka na, no? Ang nangyayari, pag 1 million na, dapat 2 yan. Sige, umpisa ka na naman para ma-reach mo yung 2 million. So, yung happiness na sinasabi natin na dito lang sa mundo na kukuha, temporary yan. So, hindi ganun kadali maghanap ng sinasabi natin na happiness, not unless yung bagay na nagpapahappy sa'yo ay idinidikit mo sa kagustuhan ng Diyos. Ayun, yun. Oo. Yan, may text po tayo. Galing sa 3576, sabi niya, the strength and happiness of man consists in finding out the way in which God is going and going in that direction too. Ang ganda ng quotation na tinext sa atin. Oo. Kung saan ka ba dinadala ng Diyos? Ayun. Ang problema natin, may mga signs na, may mga pasitsit na sa'yo, hindi natin sinusundan kahit na nagkakaloko-loko yung buhay natin. Mahirap kasi, no? Yung gift ng Diyos sa atin na free will. Tama. Oo. So, yung free will natin, akala natin, ito yung magbibigay sa akin ng kaligayahan. Halimbawa, yun, umiinom ng alak. Ay, masaya ako dito. Ito lang ang bisyo ko, wag na ninyo akong pagbawalan. And yet, bukas lang paggising niya, masakit ang ulo Masakit niya. Anong happiness doon, di ba? Oo nga. Oo. So, yan po yung tinatawag na momentary o temporary, Oo, temporary. happiness. Panandali ang ligaya. O panandali, anong tawag doon? Panandali ang tuwa. Tuwa, Yata. oo. Kaya nga, si Jesus sa Biblia, tinuturuan na naman tayo kung paano makarating sa tinatawag na walang hanggang kaligayahan. Aba? O walang hanggang blessing. So, parang may manual din pala tayong mga Katoliko kung paano maging happy. Tama po ba yun? Kung Oo. sabi natin kanina, meron yung mga The Purpose-Driven Life, Happiness in 30 Days. Tapos marami pa yan eh. Pag pumunta ka sa bookstore, may isang buong section na self-help na tinatawag nila. Oo. Uso nga yung mga librong gano'n. Oo, uso nga yan. Ano nga po ba yung sa atin? Ano yung... Kasi kung Biblia yung pinag-uusapan, ilang taon na yan? 2,000 years. yun sa atin, makikita natin sa Mateo chapter 5 verses 3 hanggang 12. Doon makikita natin kung paano hindi lang tinuro ni Jesus yung tinatawag natin na Beatitudes, kundi isinabuhay din niya yun. Kaya may sample na siya. Pag hinahanap mo, hindi yun goal na talagang happiness, yung peace na tinatawag niya, yung kapayapaan sa puso natin. Yun ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. Ay, oo po. Tama naman po. Kasi yun nga, again, bumabalik na naman tayo sa issue ng paano ba malalaman kung ano yung makakapagbigay ng tunay na ligaya. Kasi ano nga ba yung gusto ng Panginoon para sa atin? Parang bumalik na naman po tayo sa topic ng discernment, no? Oo, discernment. Actually, hindi naman naaalis yung discernment sa buhay natin.
sa lahat ng bagay. Sabi nga Dapat nila, ipagdasal mo muna kung anong balak mo. No? kung ano yung gusto ng Diyos Oo. para sa iyo, kung ano nga ba talaga yung gusto mo. Ano po ito? Kwento ng mga kasi ngayon, 'di ba, summer, tapos malapit na yung pasukan. Yung mga batang pumipili ng kung ano yung course nila. Oo. Process of discernment din 'yan eh. Kasi yung iba, papasok sila ng kukuha sila ng course na medicine o kung ano kasi yun yung gusto ng mga magulang. Pero iba yung gusto nila, parang walang discernment na nangyari yata doon. May iba naman, ang dami-dami nilang gusto, hindi nila alam kung ano talaga yung, syempre, isa lang yung pwedeng pasukan. Yun 10 taon na nasa college, hindi pa tapos. Medyo kulang din ng discernment yun. May iba naman, kasi may kakilala po akong ganyan. Ang galing kasi, kahit saan mo siya dalhin, nag-excel siya. Yun, medyo mahirap din yung discernment. Sabi niya, hindi naman kasi sa hindi naman sa pagyayabang, sabi niya. Kasi pag dinala ako dito, nagiging masaya ako. Tapos pag sasabihin nila, nalilipat na naman ako dito sa iba. Pag tiningnan ko, nag-e-enjoy din ako. Kaya yun, siguro, challenge yan sa mga magagaling naman. Kasi may academically gifted eh. Gifted, oo. So kahit saan sila dalhin, nagiging fruitful o nagiging so extra challenge siguro sa kanila. Mas higit kung tayo, kasi tayo na ordinary people, madali eh, yung ano nga ba yung gusto ko, na ano ba yung talent mo, saan ka nagiging masaya, kung minsan isa, dalawa yung talent mo, okay, pwede akong magturo or pwede akong maging, kung kayo, Tita Shirley, paano kayo naging accountant? Hindi naman yun ang gusto ko. Ay, nako, ayan, kwento pala yan, kwento. Nakakatuwa. Namatay kasi yung uncle ko na kasama ng father ko sa business. Mhm. So, nangangailangan ng help yung father ko. Mhm. Yung gusto ko sana, it's either mechanical or chemical engineering. Wala dito sa assumption nun. So, ang ginawa ko, sabi ng father ko, commerce ka na lang. Commerce na lang. na lang ha. Pero wag ka. Actually, kung magbi-business ka, mas maganda talaga, hanapin mo muna kung saan ka masaya. Mhm. No? Ayun. Kahit sa pag-aaral, kung saan ka masaya. Anong bang gusto mong gawin? Doon mo i-develop yung talent mo. Kung, let's say, kahit nasabihin mo pang masaya lang ako pag nasa garden ako. O ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin hindi ka mag-aaral. Tama. No? Mag-aaral ka pa rin, and yet, i-develop mo. Kung Yes. malay mo, later on, maging malaking flower shop ka, di ba? Yes. Kung saan ka masaya, doon mo yung buhay mo, alay. Ano yun? Tama. I-gear mo, doon papunta yung buhay mo. Basta, ang wag lang kakalimutan, hihingin mo yung gabay ng Diyos. Talagang successful ka doon. Kasi kung minsan, yun nga, sabi po ninyo kanina, di ba? Habang ginagawa kasi natin yung mga bagay, hindi pa natin napapansin. Hindi tayo masyadong natutuwa. Pero pag lumayo ka, yun. So, kapag dumistansya ka ng konti, makikita mo, may pattern. May, parang objective pieces of the na ang puzzle. dating. Objective ang tingin mo noon. So, perfect yung example ninyo. Masaya ka sa garden. Gusto mo yung mga flowers. Tapos pinag-aral ka ng business management kunwari. Gusto mo maging florist. Pwede yun. Kasi ibig sabihin, hindi lang isang tindahan yung magkakaroon ka. Alam mo yung pasikot-sikot ng business. Kung minsan yun, akala nila pag wala naman magulang na gustong mapariwara yung mga anak nila, di ba? Saan may ano din sila, may objective din sila sa iyo. Opo. Kaya lang, wag mong meron akong kaklase. Ano siya? Valedictorian namin. Mhm. Gusto niya mag-doctor din. Pumunta siya ng Manila. Sa Bicol sila Bicol ako nag-high school kasi. So, nung pumunta siya sa Manila, sinabi niya ang gusto ng father niya, dahil may rice mill sila, engineering. So, yung mga makina nila, alam naman. niyang Yes, paandarin, ganon. Nung pumunta siya sa Manila, nag-enroll siya ng medicine. Right after that, di sinabi niya sa tatay niya na
nag-enroll siya ng engineering. Naku, nagsinungaling pa oo. siya. Kasi talagang ayaw ng father niya. Kaso nalaman ng father niya. Yung pumunta sa Manila, winidraw siya. In-enroll siya sa engineering. Hindi siya nakatapos ng second year. Sayang. Ng engineering Kagaling po. Oo. So, ano po yung nangyari sa kanya? Wala. Ay, naku. Naging out of school youth siya. Naku, yun kasi, kahit napakagaling mo, kung wala sa puso Oo, wala sa puso talaga. Kaya hindi rin maganda yung pinipilit. Ganun. Oo nga. So, Kasi walang yung saya match. natin, yung kaligayahan ng isang tao, hindi mo naman talaga maipipilit yun eh. Oo nga. Oo, nasa iyo yun. Kung kahit na pinapasaya ka na ng ibang tao, kung ayaw mo naman, wala. Ikaw rin ang may control nun eh. Opo. And yet, kung material na bagay lang talaga ang nagpapasaya sa'yo, very temporary yun. Oo Mahirap. nga. Oo. May ano po dyan, yun, part na naman ng discernment. Kasi yung discernment, para kang kunyari, di ba, yung mga matatanda, alam nila to eh. Di ba yung bigas, kapag bagong pound, sasalain mo eh. Oo. Tapos mahihiwala yung ipa sa bigas. Yung discernment, ganun din daw po yan eh. Sasalain mo kung ano yung feelings mo, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung beliefs, tapos yun, ano ba yung skills, ano yung leanings mo, parang ganun yan. Hihiwalay mo yung may laman sa walang laman. Kaya sigurado po naman ako sa inyo, Sister Shirley, kahit nung simula, yung gusto nyo talaga, hindi accountancy, pero naging masaya naman kayo sa inyong profession. Ay, oo naman. Wala naman makakapilit sa iyo ng di ba? So yung discernment process, kasi kung minsan nangyayari yan, di ba? Habang ginagawa mo, hindi mo naman talaga masyadong gusto, pero you grow into it. Kasi nakikita mo kung ano yung the signs. Tapos nakikita mo rin, siguro dyan yung gusto ng Panginoon para sa iyo. Oo. Ano mo yun eh, acceptance mo lang eh. Pag isang bagay na hindi mo gusto, pwede mo naman gustuhin yan eh. Oo. Yung attitude mo lang naman ang papalitan mo eh. Di ba? Later on, di mo naman alam ang plano ng Diyos sa'yo. Yun pala, yun talaga ang kailangan mo. Oo nga. Tama po yan. Naalala ko yung kwento ni Father Ed last week ba yun, nung guest natin siya. Kasi yung discernment process din niya sa pagpasok sa seminaryo, di ba? Yung tatay daw niya, ayaw talaga. Tapos siya, hindi naman siya nag-exam dahil gusto niya, sinamahan lang niya yung best friend niya. Pero siya yung pumasa. Yung gusto talaga, hindi pumasa. Tapos sabi niya, ang babaw lang naman ng reason daw niya noon. Kaya siya kaya niya naisipan na pumasok. Pero yung tumatak sa akin, yung sabi niya, pero ang haba ng proseso. Halos 11 years. Kung sa 11 years na yon, hindi mo pa naman na proseso yung sarili mo, gusto mo ba o hindi? Masaya ka ba sa pinasukan mo o hindi, ano? So, hindi ka ma-ordain kung hindi mo talaga gusto yung maging pare. Siya, mukhang okay naman yung discernment process niya. Tapos, namumunga kasi nakikita ko naman, kabilang parish lang naman sila. Namumunga naman yung ministry niya. So, tama naman yung pinasukan niya, kumbaga. Marami sa atin, di ba? Yun, may gustong maging doktor. May iba naman gustong mag-asawa pero hindi makapag-asawa. May iba naman ayaw mag-asawa. Tapos, napipilitan. May texter po tayo before, di ba? Oo. Parang pinagkasundo. At isa pa sa basihan ng happiness talaga, yung contentment. Yes. Yung kontento ka ba dyan sa ginagawa mo? O kontento ka ba sa kalagayan mo sa buhay mo? Diba? Kasi kung kahit na, sabi ko nga kanina, kahit na may 1 milyon ka na, kung hindi ka naman kontento, hindi magpapabigay ng saya sa'yo. Walang kwenta, diba? Kaya kung taong marunong mag-count ng blessings niya, ayun na ang talagang masayang tao. Alam niya kung ano yung binigay ng Diyos sa kanya. Alam niyang pahalagahan, pasalamatan. Dahil ang blessing mga bagay na magagandang, mabuting dinudulot sa iyo ng Diyos. Pero kung hindi ka kontento, hindi mo man napapansin yun. Oo nga. Yung mayroon kang mabait na asawa. O yung mayroon kang masunurin na anak. Ganun lang. Mga malalaking bagay na nagpapasaya dapat sa iyo yan. Pero kung hindi ka naman kontento, ay, wala. Tama. Naalala ko yung isang sabi nung professor namin sa theology, nung nag-aaral pa kami.
Kasi discussion on freedom Yon, pwede ba, yung sabi niya, walang freedom naman kasi na walang limitasyon. Lahat ng freedom may limitasyon. Kaya yung sinasabi po ninyo, naiisip ko, na kadugtong nun walang absolute. Oo. Kaya lahat tayo may limitasyon. Kunyari yon sa pagpili ng kurso. Kung wala namang ganong kurso, gusto mong maging astronaut, dito ba sa Pilipinas, may kurso bang ganon? Parang mahabang proseso muna yung dadaanan. Mag-aaral ka muna ng physics, ng kesyo, ng ganyan-ganyan. Walang diretsyo. Tapos, kung ikaw ay nasa liblib na lugar, baka wala namang medicine na course doon. Kaya gustong magpiloto. O gusto mong magpiloto, wala namang ganun. Hindi ka pupunta ng Manila, hindi ka pwede. Na masaya sila. Hindi pwede, may limitasyon talaga. Yun. Nung minsan nanonood akong TV yata, sabi nung bida, hindi ko man alam kung ano sabi niya, yung freedom mo, sabi niya, basta yung freedom mong igalaw yung kamay mo, hindi tatama sa mukha ko. Sabi niya, freedom mo yun, pero once tumama sa mukha ko, hindi freedom yun. Sabi niya ganon. Tama, abuse na yun. Abuse of freedom yun. Abuse Tama. of freedom. Oo. So, tulad din ng freedom na limitado, yung ating happiness, hindi naman kasi kahit anong gustuhin natin, yun na yun. Oo. Hindi. Again, may limitation din yan. May kailangan tayong sundan. Besides, we live in a natural world. Yun nga, may limitasyon. Kung bumagyo, bumaha, etc., etc., kung minsan yung pinaplano natin, hindi pwede. Ay, oo. Kahit na sa ano pa lang, naalala ko, yun sa Biblia. Opo. Ang happiness doon sa Old Testament, kung i-compare mo sa New Testament, meron din pagkakaiba. Konti, yes. Oo. Sa pangako ng Diyos kay Abraham, ang happiness nila maparami yung anak nila, ay yung lahi nila, at saka magkaroon sila ng isang promised land. Yes. Diba? Yun ang happiness sa kanila. Opo. Na yun nung dumating si Jesus, sabi nga niya, i-fulfill niya yung Old Testament, di ba? Na kahit isang tuldik niya, hindi mawawala. So yung fulfillment na tinuturo ni Jesus na happiness, na tinatawag natin Beatitudes, ay hindi lang isang lupa, Yes. o hindi lang Palestine ang aariin natin, kundi ang kingdom of God. Oo. Kasi naman Kingdom of God. iba yung sitwasyon ng Old Testament sa New Testament. Oo. Nung Old Testament talagang parang ligaw hindi mo alam kung saan ba sila magpipirme. Sa New Testament settled na sila. Oo. Nandun na Sa sila. Old Testament parang tinuturuan ka pa lang Opo. kung paano makakarating doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Yes. So kung susundin ninyo, tutuparin lang ninyo yung utos ng Diyos, yun na ang way, yun ang daan kung paano patungo sa Palestine na binibigay ng Diyos sa kanila, yung lupang yun. Oo As nga. in lupa talaga. Literal Literal yung na lupa. Old Testament Oo. Ang kay Jesus naman beatitude naman, yun ang binigay niya sa tao na susundin lang natin, yun ang magtuturo kung saan patungo sa langit. So ngayon, ang goal natin hindi na lupa, isang lupa, kundi isang kaharian, isang langit. Oo nga po. Tapos yung susunod naman, yung sabi nga ninyo, maraming anak kasi ilan lang sila nun Oo. So kung wala kang anak, Kumbaga, patay, wala na. Matatapos yung lahi nila. Opo. Oo. Pero sa New Testament, marami na sila Oo. 'Di ba? May mga tribes of Israel na. Natupad na. Natupad na Nakuha yun. nila yung Fulfilled lupa. na. Oo, fulfilled sila. So ano yung ibig sabihin ng maraming lahi ngayon? Kaya nga yung mga Gentiles naging Oo, kasama na tayo yon, yung mga Gentiles. Lahat ng bansa tayo na yon. Tayo na yun. Ang ganda, napakaganda naman ng happiness na ano yung konsepto ng happiness na yan. At sa kasalukuyang panahon naman po, ano nga ba yung happiness na sinasabi ng Diyos para sa atin? Medyo iba na rin kasi iba yung circumstances natin ngayon. Oo nga. Si Mother Teresa, Saint Teresa of Calcutta. Opo. Siya rin ang nagsabi, sabi niya, si Jesus lang ang the way, ang daan. No worth following. Sabi niya, He alone is the way that is worth following. He is the delight that is worth lighting. He is the life that is worth living. And the love that is worth loving. Si Jesus lahat, no?
Siya ang daan na karapat-dapat na tahakin. Siya ang liwanag na magandang isiwalat. Siya ang buhay na mabuting isabuhay at ang pag-ibig na karapat-dapat na ibigin. Mother Teresa yun. Ang lalim ng ano niya. Malalim nga. Pero Oo. in practical terms, tita, ano po yung, paano yun? Paano yun gagawin? Simple lang yun, di ba? Sabi niya, ibig lang niya sabihin kung ano yung ginagawa ni Jesus sa mga mahirap, sa mga nangangailangan. Susundin mo Susundin, lang yun. Gayahin mo tama. lang. Yun na ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan at yun ang magdadala sa'yo sa langit. Eto, may texter tayo. Mukhang swak na swak talaga sa ating pinag-uusapang susundin mo ang ating Panginoon. Eto si Brother Bongbing eh. Yung una niyang text, sabi niya dati, tinanong daw niya yung Diyos kung ano yung bakit may problema na naman. At sinabihan daw siya naramdaman niya na sinabi ng Diyos, Bongbing, ako nga pinako sa krus. Tapos, yung karugtong ng text niya, sabi niya, akala ko happy na ako kasi po noon wala akong inawa kundi magsugal, mag-beer house, etc. Kasi mapera ako noon, inalis lahat ni Lord sa akin. Dinala po ako sa tunay na happy. Yun daw yung mag-serve kay Lord at kapwa-tao. Oo. Thanks God. Naku, naubos yung pera sa kakainom siguro. Tapos may isang texter din tayo from 1613. Naku, katulad ko daw ito na may crush kay Gregory Peck. Tapos sabi niya, minsan... Mahala tayo ni Dad. Oo nga, pero hindi ko po kaedad yun. Mas matanda pa yung anak niya sa akin. Kaya lang, mahilig lang talaga akong manood ng old movies. Ito, sabi ni 1613, minsan narinig ko ang kasabihang, kung saan ka ipinasak, dun ka mamulaklak. Ako po ay ipinasak ng kapalaran na hindi magkaroon ng biological child or children. Nag-adapt po kaming mag-asawa na ngayon ay full-grown na at may mga anak. Naligaw ako. May mga anak na. Ito pong mga apo ko ang nagbibigay ligaya at nagpapahaba ng aking buhay sa awa din ng may kapal. Sila ang aking sinasandalan sa aking katandaan. Ako po ay namulaklak. Ako po ay namulaklak kung saan ako ipinasak. That's why I am living a happy and contented life. Yan. Salamat at good PM sa inyo pong lahat. Yun. Yung contentment ang anak dyan keyword no? Sabi ni Ampon, alam mo ba yun, pag ang isang bata, kahit na hindi naman Ampon, sa treatment ng isang kasambahay sa kanyang isang yaya, kung paano niya trinit ang isang bata pag wala ka, after pag lumalaki yung bata, makikita mo, nagiging kamukha niya yung yaya niya. Totoo yun. Ibig sabihin, talagang binibigyan niya ng panahon Opo. at pagmamahal yung bata. Opo. So, kahit na Kung sino yung kasama ng bata kasi siya yung magiging kamukha At hindi naman yan iba. Kaya nga 'di ba sinasabi nila kung minsan yung magkasintahan, nagiging magkamukha kasi lagi silang magkasama. Oo, magkasama. So same mannerisms na sila, same usually mga likes and dislikes, pare-pareho ng kinakain, pare-pareho ng ginagawa. Hindi pwedeng hindi nga naman magiging magkamukha. Talaga, may ano talaga, makikita mo para magkamag-anak yung dalawa. Kaya ganun yung tama. Kung ampon mo kasi na hindi biological, pero pinagbuhusan mo naman ng pagmamahal, pinagbuhusan mo ng oras, ay parang walang difference naman Oo. Nakakatuwa yung ating kwentuhan ngayon. What brings us happiness? Uulitin po natin sa ating mga texters. Pwede pa rin pong humabol. Mag-text sa 0918-351-8282 tsaka sa 0917-363-3738. What brings you happiness? I-text po ninyo kami habang tayo'y nakikinig ng isang maganda pa ring tugtugin. Lord, what you will, let it be so.
Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ayun yung ating pinatugtog na awitin, Prayer of Rupert Mayer. Eksaktong-eksakto sa atin pong kwentuhan ngayong tanghali ukol sa ano ang nakakapagdulot ng tunay na kaligayahan sa atin. What brings us happiness? Kung maririnig po natin yung mga linya kanina o kung uulitin natin, Lord, what you will, let it be so. Where you will, there we will go. What is your will? Help us to know. Kasi nga, ano yung gusto niya? Marating ang tunay na happiness, tunay na ligaya. Ang ganda ng ating pinatugtog yung mga susunod na linya. Sabi niya, Lord, when you will, the time is right. In you there's joy in strife. For your will, I'll give my life. Kapag sinabi mo nga naman na in you there's joy in strife, anong ibig sabihin nito? Joy in strife, ligaya sa gulo, ligaya o joy sa gusot, sa panahon na may hindi pagkakaunawaan. Yung si Rupert Mayer po kasi, siya ay namuhay sa panahon ng giyera. Siya ay isang Aleman na naging pare. Ngayon siya ay isang beato or beatified na siya. Kaya Blessed Rupert Mayer yung tawag sa kanya. Yung pamumuhay niya sa panahon ng giyera, namuhay siya na isinabuhay niya yung tinatawag natin na Beatitudes na kanina pa natin pinag-uusapan. Yung Beatitudes na yan, bukas po siguro dadagdagan natin yung ating mga kwento. 'Di ba, Sister Shirley, kanina yung kinukwento po natin na mga paano umabot sa tunay na ligaya. Yung awitin na yan na pinatugtog natin, yung Prayer of Blessed Rupert Mayer, na talagang namuhay siya na isinasabuhay yung Beatitudes. Oo. Siguro, mabibitin na tayo sa ating kwentuhan ngayon Siguro bukas ilalahad natin yung sino nga ba yung mga santo, sino nga ba yung mga ordinaryong mamamayan na namuhay according to the Beatitudes. Marami yan. naman po yan Yung binasa lang nyo kanina, si Mother Teresa. Ay, oo, isa yan. Usually naman yung santo natin, sumusunod yan sa buhay na tinatawag natin beatitude. Although, alam mo, pag tinuturo ko itong mga punong kabanalan, hirap na hirap ako sa mga... Oo nga po elementary pa ako ang tinuturuan ko. Mahirap ipaliwanag. Kasi... Pero, yan ang sinasabi na ng mga santo at santa na namuhay ng heroic virtue. Oo, tama. Ito yung sinusundan. No? Pero mahirap i-explain. Kasi po, pag tiningnan mo, parang figures of speech sila. Pero pag Katoliko ka, alam mo na literal yan Oo. Literal ba? Pwedeng, kasi diba, paano natin masasabing literal yung mapapalad ang mga dukha? Paano natin ma-explain sa bata na mapalad ka kasi dukha ka? Ang hirap talaga. Oo, talagang mahirap. Pero kung kay Saint Luke, yun lang hanggang dukha. Pero doon kay Saint Matthew, ang nakasulat, mapalad ka, poor in spirit. Yes. O yung poor in spirit mismo, ang hirap ipaliwanag. Paano nga ba ipapaliwanag? Poor in spirit, yung mga bata, syempre, alam lang nila na poor, yung materially poor. Materially poor. Pero kung susundin mo yun, ibig sabihin ng poor in spirit, ibig niya sabihin, mapagkumbaba siya. Mababa, no? Lowly, sabi nga niya. Yes. Oo, hindi lang yun material. So, ibig sabihin, kahit na hindi ka naman talaga poor as mahirap materially, mababaw ang ligaya mo. Yes. Hindi kung ano-ano yung hinahanap. Hindi ka mayabang. Oo. Basta sabi niya, okay lang ako kasi mahal naman ako ng Diyos. Yun ang idea ng poor in spirit. Pero talagang mahirap, no? Pero dukha sa espiritu, sabi niya. Papaliwanag po natin yan isa-isa, yung mga Beatitudes next week siguro. Sana makarating si May special guest tayo.
A-announce na ba natin kung sino yung special guest? May guests po tayo na magpapaliwanag ng Beatitudes na very well illustrated pa yan. Pero bukas, iisa-isahin natin. Sinimulan na rin naman natin ngayong tanghali si Blessed Rupert Mayer. Siguro bukas ikwento natin kung ano po yung buhay niya. Pasadahan natin ng maikli. Kasama ng iba pang mga santo. Kasi paano nga ba nila isinabuhay itong kwento pa lang ang hirap eh. 'Di ba? Sa pagtuturo pa lang ang hirap ng ipaliwanag. Paano pa kaya kung paano nila ito isinabuhay? Ay, mahirap talaga. Mas mahirap. Pero nagawa nila, Sister Shirley eh. Sige, ano natin yan? I-reserva na po natin yan bukas. Tunghayan po ninyo ang aming kwentuhan kung paano isinasabuhay ito. Oo. Time na. Oo nga. Ang iksi ng time natin. Texter, oo nga, nabibitin tayo dahil sa ating mga kwentuhan. Ito pa rin sa 3576. Knowledge begets humility. Humility produces worthiness. Worthiness encourages wealth. Wealth sustains religion, and altogether they create happiness. Napakagandang text po ito. I'm sure ninamnam muna bago ipinadala sa atin. At salamat po sa inyong pagbabahagi sa amin. Oo. Naku, oras na. May announcements po ba tayo? May nais ba tayong ipaabot sa ating mga nakikinig? Ano ngayon? Today is Thursday. Bukas, piyesta ni San Isidro. Marami sa atin dito sa Pampanga na sasakop ng mga baryo ng San Isidro. San Isidro Labrador. Oo, meron tayong San Isidrong maliit. Sabi nila dito sa next sa San Agustin. Meron tayong tinatawag na San Isidrong malaki. Bacolor yun. Yan, sina Sister Tess yan. Kaya po wala si Sister Tess. Kaya absent siya ngayon. Hanggang bukas daw. Busy siya sa kanilang fiesta. Kailangan muna niyang magbigay-pugay sa kanilang patron. Tsaka magsiserve daw siya eh. Opo, magsiserve talaga si Sister Tess. Alam naman natin kapag fiesta ng mga parokya, talagang once a year lang yan eh. Pinaghahandaan talaga yan ng maayos. Pero binabati po namin yung mga taga San Isidro ngayong bisperas ng kanilang fiesta. Sa amin din, Sister Shirley, may San Isidro din. Si Bernadette naman, yung taga doon. Oo. Fiesta din bukas. Sa Guagua, alam ko, may San Isidro din dyan at pinaghahandaan din yung kapistahan. Maganda yung piyesta bukas yung sa sa Riyaya ba yun? Sa Riyaya, Quezon. San Isidro din po yun. San Isidro yun eh. San Isidro. Di ba lumuluhod pa yung mga Carabao. Yung mga damulag. Oo, napapaluhod niya. Buti pa sila nakakapagdasal din. Yun daw po yun eh. Parang yung legend yata nila yun. Kasi si San Isidro Labrador, yung madasalin na patron nila. Oo. Sige, bukas sa kanilang kapistahan, medyo pasadahan natin ng konti din kung sino si San Isidro. At siya rin kasi, sinabuhay din niya yung mga Beatitudes. Palasimba din siya, paladasal, at ginawa din niya to the best of his capability. Oo, kaya makikita natin mga imahen ni San Isidro. Di ba may isang kalabaw, pero ang nagtatrabaho doon sa kalabaw, yung nagpapatrabaho doon sa kalabaw, isang anghel. Dahil siya, kahit na hindi makapunta kaagad sa bukid, magdasal lang siya. Kasi daw nagsisimba muna, kaya nung una napagalitan siya yata ng kanyang boss. Oo. Kasi late landlord, siya. Oo. Pero yun nga, hindi naman napapabayaan yung trabaho niya. Dahil nandoon yung anghel na katulong niya. Oo. Napakaganda naman ng kwentong yan. Pero yan, itutuloy po natin bukas sa ating Friday episode. Tapusin muna po natin yung ating episode ngayon sa isang dasal. This is a prayer of self-giving. I beg you, Lord, let the fiery, gentle power of your love take possession of my soul and snatch it away from everything under heaven, that I may die for love of your love, as you saw fit to die for love of mine. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Ito po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Nagpapaalam. Salamat po sa pakikinig sa amin ngayong hapon dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko.